Genesis 1 verse 1 to 5. Nang pasimula ay nilikha ng Elohim ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Elohim sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Elohim, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Elohim ng ito'y namasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Amen. Genesis 1 verse 26 to 31. Pagkatapos sinabi ng Elohim, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Elohim ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo sa inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa papawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga punong bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang lutian ay ibibigay ko naman sa lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Ito nga ang nangyari. Nagmasdan ng Elohim ang lahat ng iyan ng kanyang ginawa. At lubos niyang nasayahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Amen. Amen. Genesis 2 verse 1 to 4. Nilikha ng Elohim ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw, at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itituring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at lupa, nang likhain ni Yahweh Elohim ang lupa at langit at ang lahat ng mga bagay. Amen. Amen. Genesis chapter 2 verse 5 to 17. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Yahweh Elohim, at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal na tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Katapos, ginawa ni Yahweh Elohim ang tao mula sa alikabok. Iningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Yahweh Elohim ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan, at doon dinala ang mga tao na kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Palabas doon, ito ay nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tatawagin ay ilog Pison, ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ng ilog ng tinatawag naman Gihon ay ginto. Ang mga ginto roon ay marami ring bidelyo at batong onise. Ang ikalawang sanga naman ay ikalawang sanga ng ilog na tinatawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tinatawag sa ikatlong sanga, at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Yahweh Elohim ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan.
Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag kayong kakain sa bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Amen. Exodus chapter 33 verse 14 to 17. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Sabi ni Yahweh Elohim. Amen. Exodus chapter 34 verse 18 to 24. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, itong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng paghalis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay na lalaki. Huwag kayong haharap sa akin na walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-ani ng trigo. Gayon din ang pista ng mga tulda tuwing matapos ang taon. 3 bisis isang taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Yahweh, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratna ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Amen. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Elohim, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Elohim ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at italik sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Amen. Isaiah 58:13 to 14. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayoy, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen. Mark chapter 2 verse 27 to 28. Sinabi rin ni Yahushua, inakda ang araw ng pamahinga para sa ikakabuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon at Panginoon ng araw ng pamamahinga. Matthew chapter 7 verse 12.
Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta. Isaiah chapter 44 verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan nila ang isipan sa katotohanan. Jeremiah chapter 4 verse 22. At sinabi rin ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako kinilala. Tulad nila'y mga batang walang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Hosea chapter 4 verse 6. Nilipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Elohim, kalimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. Daniel 12:10. Marami ang dalalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban, ngunit magpapakasama pa ang masasama. At wala isa man sa kanila ang magkaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong. Amen. Hosea 14:9. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Amen. Ezekiel chapter 20 verse 10 to 30. Inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon, ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntunin dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit, maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin. Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin, ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Pagkos nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binalak ko na rin noong iparana sa kanila ang matinding galit o para malipol na sila. Ezekiel chapter 20 verses 19 to 20. Ako si Yahweh, ang kanilang Elohim. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sunding mabuti ang aking kautusan at pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nila akong si Yahweh, ang kanilang Elohim. Amen. Pahayag chapter 22 verse 14. Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang makapasok sa banal na lungsod at makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen. Mangangaral chapter 12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Elohim at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Kawikaan chapter 19 verse 16. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Amen.